May kumakalat ngayon na balita sa social media na sinasabi raw na nanawagan ng Japan sa United Nations na palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming netizens ang natuwa at nagsabi na baka makauwi na siya sa Pilipinas. Pero ang tanong ng marami, totoo ba talaga ang balitang ito o may kulang sa impormasyon na kumakalat sa internet? Ang totoo, may nangyari talagang talakayan sa United Nations Human Rights Council kung saan may isang Japanese researcher na nagsalita tungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pangalan ng researcher na yon ay si Shunichi Fujiki. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na dapat magkaroon ng humanitarian review at tinanong niya kung tama ba ang patuloy na detensyon ni Duterte. Dahil dito, may mga tao na nagsabi na dapat daw pag-aralan kung dapat ba siyang palayain habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Pero mahalagang linawin na si Shunichi Fujiki ay hindi kinatawan ng gobyerno ng Japan. Isa lamang siyang researcher na konektado sa isang organisasyon. Sa United Nations, maraming iba't ibang grupo at organisasyon ang binibigyan ng pagkakataon na magsalita at magbigay ng kanilang opinyon sa iba't ibang issues sa mundo. Ibig sabihin, hindi lahat ng nagsasalita doon ay kumakatawan sa buong bansa o sa opisyal na posisyon ng isang gobyerno. Dahil sa social media, mabilis kumalat ang balita at maraming posts ang nagsabi na parang ang buong bansang Japan daw ay nanawagan na palayain si Duterte. Pero sa totoo lang, hindi iyon ang nangyari. Isang researcher lamang ang nagbigay ng kanyang pananaw sa isang session ng United Nations Human Rights Council. Hindi rin ito desisyon ng United Nations at lalong hindi ito utos na palayain si Duterte. Sa ngayon, ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa ilalim pa rin ng proseso ng International Criminal Court o ICC. Ang ICC ang may kapangyarihan na magdesisyon kung ano ang mangyayari sa kanyang kaso. Kung siya ba ay palalayain, bibigyan ng pansamantalang kalayaan o itutuloy ang paglilitis ay nakasalalay pa rin sa mga hukom ng ICC at sa mga legal na proseso na kailangang sundin. Kaya kahit may mga taong nagsasalita sa iba't ibang international forums tungkol sa kanyang kaso, hindi ibig sabihin nito na agad siyang makakauwi sa Pilipinas. Ang mga ganitong pahayag ay bahagi lamang ng debate at diskusyon tungkol sa mga isyu ng karapatang pantao at international law. Sa madaling salita, may katotohanan ng balita na may isang Japanese researcher na nagsalita sa United Nations tungkol kay Duterte. Pero hindi totoo na ang buong bansang Japan o ang United Nations mismo ay nag-utos na palayain siya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang legal na proseso at kailangan pa ring hintayin ang magiging desisyon ng International Criminal Court. Sa panahon ngayon, kung saan mabilis kumalat ang impormasyon sa social media, mahalagang suriin ang buong detalye ng isang balita bago ito paniwalaan o ipasa sa iba. Dahil minsan, ang isang maliit na bahagi ng katotohanan ay nagiging malaking maling akala kapag kulang ang konteksto ng impormasyon. Thank you for watching.